ang Mount Pinatubo, Mount Arayat, Mount Kabuyaw, Mount Banahaw, Mayon Volcano, Taal Volcano, Kabalyan Volcano, at mga salitang Sagada, Ipugaw, Igorot, Eskaya Tribe, at marami pa pong iba. Search nyo lang sa Google. Lahat po yan Hebrew words. Magandang buhay mga katiats. Ito ang part 2 video ng mga katibayan na nagtuturo na ang Pilipinas ang the land of Ophir at ang the land of Ophir ay ang ating unang pangalan sa ating isla. Kaya sa video na ito ay dito makikita natin kung paano nagiging the land of Ophir at paano na trace up ng mga Bible scholars na ang Pilipinas pala ang tinuturo ng Biblia na the land of Ophir at wala ng iba. Okay, so ito, panoorin natin. Ito ang dokumento 98 ng Espanya. Compiled by our Spanish colonizers, give directions from the African coast to the Red Sea, the Persian Gulf, and the Indian Ocean to the Ganges River. From the Ganges, it seems that they traveled the inland rivers to the Asian kingdoms, under the heading Lusos, in the subheading Ophir, followed by these details. In front of this mentioned China and its land, there are many islands in the sea, and beyond these islands, a land very large that they say it is tierra firme, and other islands where every year there used to arrive 3 or 4 juncos with white people that are big merchants and very wealthy. Itong tinatawag na Licos or Locos Island na napakalaki na isla daw, ito yung Luzon. Ito yung pagbabago or translation ng Licos or Locos. Ang Luzon ay isang barter center ng mga puting tao daw, mga malalaking puting tao na may mga balbas. So kung ganyan, ibig sabihin mga European or ito yung mga kalahi ni King Solomon kasi mga balbas sarado sila noon at mapuputi din ang mga Israelites. Kaya ito yung katunayan na nakarating dito si King Solomon with his army or with his congregation, sabihin natin, sa Luzon para bibili ng ginto or makipagbarter nito. Kasi in every 4 years ay pumupunta siya sa sinasabing the mine of King Solomon. Pero hindi pala ito mina, kundi talagang mayroong mabibili ng mga ginto at ibabarter niya ang kanyang mga kagamitan or pera in return with gold, or hindi pa man yun gold bars, tinatawag yun na talent or talento. Ang talento ay kasing laki daw yan ng ulo ng sanggol. Okay, maliit na ulo ang talento, parang bilog siya na ginto. Yan ang dinadala ni King Solomon pabalik sa kanyang kaharian sa Israel. Balik tayo sa video. And they bring lots of gold in bars and silver, and silk, and lots of very good wheat, and very beautiful porcelains, and other things that the Chinese carry. To those they call Lusos, and those of Malak, Malaysia, say they are better people and better traders and wealthier, and better dressed and more honest than the Chinese, the Philippine archipelago with the large land masses of Luzon and Mindanao. Ayon, narinig nyo yung sinabi. Ang atin daw mga ninuno na yung tinatawag na natin na ancestors or Maharlikans or Ophirians ay magaganda daw, manamit, malinis at mayaman at better than Chinese. Sabi, mas better daw tayo ang ating mga ninuno kaysa mga Chinese, the way na we dress, the way that we wear jewelries. Okay, lalo na sa ginto ay marami talaga tayo. Kaya kahit Chinese pumupunta sa Pilipinas, ang ibarter nila ay yung kanilang porselana. Kasi ang porselana noong kapanahunan ng 9th century ay China lamang ang nakapagawa ng porselana. At ang mga ibang bansa ay nagagawa ng mga jars o plato pero gawa lamang sa clay na kulay brown. Pero ang Chinese ay nakaimbento kung paano gawin ang puting-puti na porselana na kagamitan sa kusina. Atin pakinggan muli
ang bidyong ito. Strategically located in the sea between China and Malaysia, with a long history of trade with both nations, fit the geographical details. White merchants described by others as bearded men. Ito na yun, itong white merchants, itong Phoenicia kasi, ay diyan sumasakay si King Solomon at diyan din siya nag-rerenta or paggawa ng mga barko niya na gawa sa almog or algum tree, which is ang almog or algum, yan ang ating national tree na Nara tree. Bakit nga ba naging national tree natin yan? Kasi dito lang yan sa Pilipinas tumutubo. At dito rin kinukuha yan ni King Solomon para gawin na mga haligi or pillars ng kanyang ginagawang templo. Kaya yan, isang confirmation yan na nakarating talaga si King Solomon dito sa Licos, Locos or Luzon, ang Ophir at ang Pilipinas sa ngayon. Si Dan Hernandez, yung congressman, sabi niya ay gusto niyang ibalik sa pagiging Ophir ang pangalan ng Pilipinas dahil ito ang old name na nababagay sa kanya, kasi ang Philippines yan ay King Philip of Spain at parang inangkin kasi tayo, so nakakabit tayo sa parang slave lang tayo ng Spain kapag nakakabit yung pangalan na Philippines. May kagandahan naman kung palitan natin yan, kasi Philippines means pag-ari tayo ni King Philip, pero hindi na kasi ibininta tayo ng $20 million lamang sa Amerikano noon ng Spain. Binitawan tayo, ibininta sa US $20 million. Kasama na ang mga tao doon at lupa. Kaya kawawa talaga ang Pinoy, no? Pinagpasapasa lang, pero pala ang ating lahi, sabi ni Jose Rizal, kahit si Jose Rizal ay naniniwala na tayo ay nanggagaling sa dugong bugaw or itong bloodline ni Ophir, bloodline ni Noah. Kaya royal blood tayo, mga katiyats. Balik tayo sa video. Could have been the few surviving Phoenician merchants who may have later settled and integrated with the Philippine population. Number 5. The Voyages and Adventures of Ferdinand Mendez Pinto. Traveling in the service of the Portuguese crown, Ferdinand Mendez Pinto wrote in his journal of his shipwreck on the island of Lusos while passing through Malaya Archipelago. He described Lusos as belonging to a large group of islands that had abundant resources of gold and silver. In his journal, he had the audacity to give specific details on the location of the gold island. Ayan, yung Lusos na sinasabi, Licos or Locos or Lusos, yan ang Luzon. At yung Cebu, yan ang Sieba. Nag-ano kasi siya, parang slip of the tongue, yung ating pagpasapasa ng salita ay nagiging nag-iiba siya sa pagbabago ng panahon. Kaya ayan, kahit si Pinto na isang voyager, Spanish, ay tama ang pag-describe niya na Luzon talaga ang Lusos. Kasi nakikita niya naman sa mapa at dito mismo sa dokumento 98 ng Espanya ay sinasabi talaga dito na the land of Ophir is the Philippines. Putting it in a latitude 9 and 20 on a meridian similar to that of Japan. Directions that lead us to the very heart of the Philippines, Wow. the northern shores of Mindanao, near Butuan and Agusan. Ayan, yan ang sinasabi ko na ang Tarshish, dinidescribe kasi yan ng Biblia na ang Tarshish ay isang lugar na maraming tubig, maraming rivers. Kaya kung pupunta ka ng Agusan, ay napakalaki ng Agusan River. Nakaabot yan hanggang Davao yata at hanggang dito sa amin sa Surigao. Kaya ang haba-haba ng Agusan River na yan. Kaya diyan napupulot yung dalawang estatwa na ginto, na purong ginto, na kapanahonan din ng ating mga ancestors. Kaya pinaniniwalaan na marami pang nakabaon diyan at hindi yan mga Yamashita treasures. Yan ay mga sinaunang ginto ng kapanahonan pa before Magellan. Okay, so ito, Mindanao din. Sabi ni Pinto, ay meron ding barter center dyan. Yun yung Agusan River na malapit sa Butuan.
The meridian is slightly off. Japan is around 135 degrees, while Philippines is at 125 degrees. But the meridian was not officially set until 1851, so for someone living in the 1500s, he did very well. The story of his shipwreck was deemed so outrageous that it was omitted from his book when it was first published. This did not stop Pinto from campaigning to the Portuguese crown, who had established colonies, conquered all along the southern coast, as Malacca, Bauda, Maluco, Sunda, Borneo, and Timor, to conquer the lands to the north, and northwards, China, Japan, and Lusos. Someone must have believed him, for a remarkable map by Abraham Ortelius, the Maris Pacifici, the first printed map of the Pacific and the first map of the Americas, shows the Philippine Islands with both its old and new names, Islas de Lusos and Filipinas. Ayan. So, tama nga na ang Pilipinas ay ang Licos, Locos, or Losos na malaking lupain, which is the Luzon. At yan ang tinatamaan ng sinasabing meridian, yung kanyang degrees. Kaya wala nang kaduda-duda, hindi naman mga Pilipino ang nakadiskubre nito. Ang nakadiskubre na ang Ophir ay the Philippines ay mga Bible scholar sa ibang bansa. Kaya bakit hindi tayo maniniwala? Hindi naman Pilipino ang gumagawa nito. Okay, ang kaimportante nito, the importance na malaman natin ang Ophir, kasi yan ang ating pinagmulan, yan ang ating dugo, at hindi lang ang Ophir ang land of gold, literally, na meron talagang malalaking mga ginto noon pa man. Kaya kung saan man ang Solomon Mines located, ay nandyan pa ang mga natitirang ginto. Kaya swerte ng Pilipinas, in right time, ay magsilabasan ang mga gintong yan. At kahit si Gat Jose Rizal ay mayroong An sinasabi inscription in Fort Santiago tungkol sa attributed to the Pilipinas. Philippine national hero Jose Rizal. Ito yan. Ito ang sinasabi ni Rizal, quote, "To foretell the destiny of the nation, it is necessary to open the book that tell us of her past." Yan. Kaya dapat makinig tayo sa origin of the Philippines, which is ito pala ang talagang lupain ng mga ginto. Kaya sa ating mga kanta ay naririnig natin yung lupain ng ginto at perlas at ng bulaklak, ang Pilipinas. Okay, so napakagandang connection ito from our past to our present. Ang the Philippines is really the land of Ophir. Ako'y magpaalam na, mga katiats. God bless us all.